sa Harvard University Medical School, kung saan nagtitipon ang pinakamahuhusay na isipan sa mundo. Sa loob ngang silid-aralang ito isang dalagang may maliit na pangangatawan ang nakatayo. Siya si tala 21 taong gulang na mag-aral ng medisina mula sa Cebu, Pilipinas. Mula pagkabata namulat siya sa mundo ngang panggagamot sa klinika ngang kanyang ama. Doon niya nakita ang halaga ng bawat buhay kaya't naksikap siya ng husto upang makamit ang pangarap na maging bahagi ng proposyong ito. Nakatakda siyang magtapos bilang valedictorian sa kanyang universidad sa Pilipinas at dahil sa kanyang angking talino nakuha niya ang nag-isang puwesto para sa isang panandaliang programa sa ibang bansa. Ang kanyang destinasyon ang pinakamahirap na kurso sa Harvard ang Clinical Medicine. Habang makahalong kaba at pananabik ang kanyang nararamdaman mas maga, siyang dumating sa silid-aralan kaysa sa iba. Ang upuang gawa sa makintap na kahoy ang dambuhalang screen at ang matataas na kisame lahat ay bago at kamangha-mangha para sa kanya. Ako po si Tala, isang mag-aral ng medisina mula sa Pilipinas. Lumaki po ako sa isang maliit na klinika kung saan nakasalamuha ko ang pasyente at natutunan ang kahalagahan ng buhay at ang responsibilidad ng isang manggagamot. Pangarap ko pong maging isang doktor na makapagliligtas ng buhay nga mga tao sa buong mundo. Ang pagtayo ko po rito ngayon, ang unang hagbang patungo sa pangarap na iyon, huminga siya ng malalim at naupo. Inayos niya ang kanyang likod at maingat na binuklat ang kanyang kwaderno. Wala pa siyang naririnig na anumang ingay mula sa paligid. Maya-maya sunod-sunod na nagsidatingan ang mga estudyanteng taga-kanluran. Mga puti-itim taga-gitnang silangan sa gitna ngang iba't ibang lahi kapansin-pansin ang dalagang Asyano. Mga tinging dumadantay sa kanya sa tuwing may dumadaan. Sino yan ang liit naman niya? Iyon ang masalitang naririnig niya, ngunit nagbingi-bingihan si Tala at nanatiling tahimik. At bumukas ang pinto ngang silid-aralan. Kasabay ngang mabibigat na yabag, pumasok ang isang matangkad at matandang lalaki na may matatalim na mata. Ang kanyang pangalan ay Dr. Bennett. Kilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang nganay-latalang pananaliksik ngunit sa kabilang banda kilala rin siya sa pagiging istrikto at higit pa sa pagiging malupit lalo na sa mga dayuhang estudyante. Simula ngayon magsisimula na ang ating klase sa clinical medicine. Hindi ako magbibigay ng anumang konsiderasyon. Ang talento at kakayahan ang basehan ng lahat. Walang kinalaman ang estado sa buhay o nasyonalidad. Ang unang pananalita ni Dr. Bennett ay tila isang matalim na punyal na tumusok sa katahimikan ng silid. Ang kanyang tingin ay direktang nakatuon kay Tala. Isang malamig na tingin na parabang nagsasabing hindi ka nabibilang dito. Kung gayon magsimula tayo sa pagpapakilala. Ikaw ang maunawi ka niya. Tumayo si Tala. Sa kanyang medyo nabubulol ngunit seryosong Ingles sinabi niya ang kanyang pangalan pinakmulan at ang kanyang pangarap sa medisina. Ilang estudyante sa klase ang bahagyang napangisi. Kawili-wili. Pilipinas magagaling sila sa mga gawaing nangangailangan ng precision ngunit hindi iyon palaging kapaki-pakinabang sa klinikal na larangan. Mapang-uyam na sabi ni Bennett at ay binaling ang tingin sa ibang nga estudyanta. Naramdaman ni Tala ang panlalamig ng hangin sa silid. Ngunit hindi natina ang kanyang nga mata. Kakawin kong lakas ang lahat na panghuhusga at pagsubok. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili habang isinasara ang kwaderno at tumingin ng diretso sa unahan. Hindi nagtagal matapos magsimula ang klase nagsulat si Dr. Bennett nung isang napakakomplikadong diagram sa pisara. Ito ay isang pagsusuri sa daloy ng dugo sa circulatory system na sobrang komplikado na kahit ang nasa graduate level ay nahihirapang sagutin. Tungkol sa kasong ito ipaliwanag ang siyentipikong basehan na nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng pabalik na daloy ng dugo at ng pressure mula sa tumor. Mayroon kayong 5 minuto. Natahimik ang buong klase. Naktinginan ang mga estudyante. Sobrang hirap nito. Unang araw pa lang. Hindi ito ang tamang
Antas para sa tanong na ito. Agad na napansin ni Tala. Ang problemang ito ay inihanda para sa kanya. Walang ibang estudyanteng tinawag. Sige ang estudyante mula sa Pilipinas. Subukan mong sagutin. Sa sandaling banggitin ni Bennett, ang kanyang pangalan isang mahinang, tawanan ang kumalat sa silid, tumayo, si Tala. Namumutla ang kanyang muha at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi siya yumuko. Tinitigan niya ng maigi ang pisara na parabang inilulutas niya sa kanyang isipan ang komplikadong diagram. Ang ibang mga estudyante ay nanatiling tahimik, may halong pag-asa at pangungutya. Imposibleng masagutan niya yan. Mapapahiya lang siya. Iyon ang hanging umihip sa paligid. Ngunit kinuha ni Tala ang kanyang kuwaderno at mabilis na nagsulat. Una hinulaan niya ang problema batay sa istruktura ng balbula ng puso. Sunod, ang mekanismo ng pahintong daloing dugo dahil sa pressure mula sa tumor. At panghuli binuo niya ang teorya kung paano ito nagiging sanhi nga pisikal na sintomas. Muli niyang sinulyapan ang pisara at tumingin ng diretso sa mga mata ni Bennett. At nagsalita siya. Sa kasong ito ang tumor ay nagdudulot ng pressure sa descending aorta na nagiging sanhi ng pansamantalang aortic regurgitation. Dahil dito, nahaharangan ang daloy ng dugo sa coronary artery na maring magdulo ng acute ischemia. Bukod pa rito kapag sinamahan ng mitral valve insufficiency, nagkakaroon ng systemic hypoperfusion. Natahimik ang buong klase. Ang kanyang sagot ay perpekto. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bennett. Hindi niya pinutol ang pagsasalita ni Tala at tahimik lang na nakini. Ano ang basehan mo nagpatuloy si Tala sa pagbibigay ngang mas detalyadong paliwanag binanggit ang mga pathological na ebidensya at resulta ngang mga eksperimento sa hemodynamics. Walang kahit isang salitang nabanggit na mali at hindi siya tumingin sa anumang tala. Lahat ay nagmula sa kanyang sariling kaalaman. Iyon po ang sa tingin kong istruktura ng karamdaman. Pagkatapos, niyang magsalita yumuko ng malalim si Tala, nanatiling tahimik ang klase ng ilang sandali. Ngunit sa susunod na iglap, may narinig na bulong mula sa likuran ng silid. Tumpak. Perpekto. May ibang nga propesor pala na nanunot mula sa pasilyo. Isang propesor ang lumapit at nagsalita. Ang paliwanag na iyon ay napakatumpak. Sapat na para sa isang journal ng clinical research. Nanatiling tahimik si Bennett at walang sinabi. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon at nakayuko lang siya. Tahimik na bumalik si Tala sa kanyang upuan. Sinundan siya enge tingin nenge kanyang mga kaklase. Maging ang ngamuhanga ng insulto sa kanya ay nagpakitang ang pagkagulat. Sumagot lamang siya gamit ang kanyang kaalaman at pagsisikap. Sa halip na mapahiya binago niya ang buong takbo ng klase, ngunit hindi ito tinanghap ni Bennett. Sinuwerte lang, bulong niya at lumipat sa susunod na slide. Pagkatapos ang klase nag-usap habang paalis ang mga estudyante. Ngunit marami sa kanila ang sumusulyap kay Tala. Sino ba yung babaeng yun talaga bang naisip niya lahat yun mag-isa? Ngayon ko lang nakitang natahimik si Bennett. Iyon ang mausapan ng ilang estudyante. Ngunit hindi sila pinansin ni Tala. Inilagay niya ang kanyang kuwaderno sa bag at tahimik na umalis. Nang hapong iyon nagpatuloy ang klase ni Bennett. Sunod-sunod siyang nagbigay ng mahihirap na gawain na nagdulot ng pressure sa mga estudyante. Susunod na kaso. Batay sa MRI image ng isang pasyentang may respiratory failure tukuyin ang dahilan ng paglala ng pagbaba ng funksyon ng baga. Muli walang makasagot sa mga estudyante. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan muling tumayo si Tala. Mula sa kaugnayan ng problema sa pahinga at sa function ng diaphragma sa imahang ito. Mahinahon siyang nagsalita. Natahimik ang paligid na parabang bumalik ang unang pagkabigla. Sinubukan ni Bennett na huwa siyang pansinin,
at lumipa sa susunod na paksa ngunit isang propesor ang nataas ng kamay. Bakit hindi natin hayaang ipapatuloy niya ang kanyang paliwanag na pakatumpa? Sandaling sinamaan ng tingin ni Bennett si Tala ngunit napilitan siyang pumayag. Maingat na nagpaliwanag si Tala habang gumuguhit sa pisara. Bagamat hindi perpekto ang kanyang lohika at daloy ng paliwanag ay nakabase sa matibay na kaalamang medikal. Sa sandaling iyon, isang estudyante ang pumalakpak. Iyon ang naging simula at unti-unting pumalakpak din ang iba. Nagulat si Tala at napadilat ngunit yumuko rin kaagad. Para sa kanya mas mahalaga ang may pahayag, ang kanyang iniisip kaysa sa papuri. Pagkatapos ng klase ilang estudyante ang lumapit sa kanya. Ang galing ng paliwanag mo kanina ganun? Ba talaga ka-advance ang medisina sa Pilipinas mapakumbabang sumagot si Tala. Dahil sa kanyang tapat na ugali at malalim na kaalaman unti-unting nagbukas ang loop ng nga estudyante sa kanya. Mula noon nagsimulang may mga estudyanteng lumalapit sa kanya para humingi ng tulong sa maaralin. Unyunit mula sa malayo pinagmamasdan sila ni Bennett. Nanatiling matigas ang kanyang muha. Hindi pa rin ako maaring maging kampante bulong niya at may tinipas sa kanyang device. Malinaw na may apoing kompetisyon sa kanyang mamata. Mula nun palaging perpektong sinasagutan ni Tala ang magawain sa bawat klase. Minsan nananatili siya sa library hanggang gabi at minsan na pumupunta sa opisina ng mga propesor para magtanong. Hindi lang ito tungkol sa kakayahan. Mayroon siyang tunay na dedikasyon. Dahil dito ilang propesor na ang nag-alok sa kanya na maging research assistant. Si Tala na nagsimulang mag-isa ay unti-unting nakaroon ng nga kaibigan at kakampi. Ngunit sa kabilang banda, palihim na nagpaplano si Bennett ng kanyang susunod na hakbang. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing niya. Malamig at matalim pa rin ang kanyang tingin. Ang hangin sa silid-aralan kinabukasan ay malinaw na nagbago. Hindi na itinuturing ng mga estudyante na iba si Tala. Sa halip nagsisimula na silang tanggapin siya ng may paggalang. Sa gitna nito hindi may tago ni Bennett ang kanyang pakainis habang nagsisimula ang klase. Mukhang masyadong madali ang nakaraang klase. Ngayon makakaroon tayo ng tunay na pagsubok. Pagkasabi niyon ipinakita niya sa screen ang isang video. Ito ay MRI at CT scan ng isang pasyenteng isinugod sa emergency room. Ang pasyenteng ito ay isang 48 taong gulang na lalaki walang malay. Batay sa mga imaheng ito sa loob ng 3 minuto ipaliwanag ang diagnosis at planong paggamot. Malinaw na napakahirap nito para sa mga estudyanteng walang karanasan sa totoong sitwasyon. Ang maimahe ay nagpapakita ng pagdurugo tumor at epekto sa iba't ibang organo na mahirap suriin, isang tao lang ang sasagot. Ikaw na naman kaya mapanghamong tinuro ni Bennett si Tala. Ngunit hindi na tinak si Tala. Tahimik niyang tinitigan ang monitor binuklat ang isang pahina ng kanyang kwaderno at nagsulat. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Naintindihan niya ba yan impossible. Ngunit maya-maya, itinaas ni Tala ang kanyang mukha at nagsalita ng may malinaw na boses. Ang pasyenteng ito ay may maliit na hemorrhagic lesion sa utak at kasabay nito isang hypertensive crisis na dulot ng adrenal tumor. Ang kombinasyong ito ang nagdulo ng acute circulatory failure na humantong sa paggawala ang malay. Napakunot no si Bennett? Nagpatuloy si Tala. Una kailangang kontrolin ang alta presyon gamit ang kombinasyon ng calcium channel blockers at beta blockers para mapatatak ang kanyang kondisyon. Pagkatapos batay sa MRI kailangang tanggalin sa pamamagitan na operasyon ang tumor sa adrenal gland. Ang pagdurugo naman sa utak ay maliit lamang at sapat na ang conservative treatment. Kaya ang unang prioridad ay ang adrenal tumor. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Isang estudyante ang bumulong perpekto. Sa pagkakataong ito isang ibang propesor ang tumayo. Ang kanyang diagnosis ay tukma sa konklusyon na naabot ng aming clinical team.
Bukod dito ang kanyang proseso sa pag-abot sa desisyong iyon ay napakalohikal. Nanatiling tahimik si Bennett at nakatingin sa unahan. May butil ng pawis sa kanyang no. Para sa kanya hindi na ito isang pagkakataon lamang. Ako ang pumilingang. Kasong iyan. Ngunit isa iyon sa pinakamahirap na kaso na kahit ang mga research team sa universidad na ito ay nakaiba-iba ngang opinyon. Walang sinabi si Tala at tahimik na bumalik sa kanyang upuan. Ngunit wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. At pagkatapos nga, klase isang estudyante ang lumapit sa kanya. Uy, sabay tayong mag-aral para sa susunod na exam. Ito ay isang malaking patunay na kailangan siyang iba. Ngunit sa mga panahong iyon hindi nagbago ang ekspresyon ni Bennett. Sa halip, naging mas malamig at madilim ito. Kailangan talaga siyang tanggalin bulong niya at may isinulat sa kanyang talaan. Ilang araw ang lumipas, isang research presentation ang ginanap. Dito ipinipresentang nga estudyante ang kanilang nga pag-aral at sinusuri nga mga propesor. Napili si Tala bilang isa sa mga magprepresenta. Ang kanyang tema ang posibilidad ng bagong vascular regeneration therapy para sa circulatory disorders. Isang konsepto na hindi pa ginagamit sa klinikal na larangan. Natatalakayin niya mula sa kanyang sariling pananaw. Habang tinitingnan ni Tala ang kanyang slides sa preparation room, isang propesor ang lumapit. Nabasa ko ang iyong isinumiteng materyales. Saan mo natutunan ang teoryang ito? Bahagyang ngumiti si Tala at sumagot, ang aking ama po ay isang doktor at ang aking ina ay isang nurse. Mula pagkabata napapaligiran na ako ang medisina. Habang nakaupo sa kandungan aking ama, tinitingnan ko ang aklat ng anatomy at nakikinig sa magkwento tungkol sa sakit at operasyon. Napamangha ang propesor. Bukod pa po riyan, nung bata ako, naoprahan ako sa paa. Ang doktor na gumamot sa akin ay parang isang salamangkero na nag-alis ng sakit. Mula nun nangarap na rin po akong maging isang doktor na makapababagong buhay ng iba. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit punong malalim na determinasyon at hindi natitinak na paniniwala. Nang dumating ang oras ng kanyang presentasyon, tumayo si Tala sa harap ng screen. Naroon din si Bennett na kahalukip-kip at hindi nagbabago ang ekspresyon. Nang magsimula ang presentasyon kahit hindi pa siya sanay sa Ingles, nagsalita si Tala ng may maingat at lohikal na mga salita. Ang regeneration. Ang microvessels ay isang mahalagang hamon sa diabetic disorders. Naniniwala po ako na sa pamamagitan ang pagsasama ng fibroblast growth at gene editing technology, posible ang pagwo enehe amehavagong daluyan enehe dugo. Ang kanyang paliwanag na may kasamang mga diagram at larawan ay malinaw, kahit paminsan-minsan ay nautal buong tapang siyang nagsalita. Pagkatapos ang presentasyon, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Sunod-sunod na nagbigay komento ang mga propesor at may ilan pang ang nagsabing gusto siyang makasama sa pananaliksik, ngunit nanatiling tahimik si Bennett. Sa araw na iyon tinawag siya nga, isang propesor sa isang silid. Tala, napakagalingang iyong teorya. Bakit hindi mo ito gawing isang papel at isumite sa isang komperensya? Nagulat si Tala ngunit agad na yumuko ng malalim. Maraming salamat po. Ang pagsusumit ng papel sa isang komperensya ay isang pambihirang pagkakataon para sa isang exchange student. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nakilala sa buong universidad. Ang mga estudyanteng dating tumatawa sa kanya ay ngayoy lumalapit na para magtanong. Isang araw habang nag-isa siyang naghahanap ng materyales sa library, ang estudyanteng pinakanangutya sa kanya noon ay nahihiyang lumapit. Pasensya na, minaliit kita noon. Tahimik na ngumiti si Tala at sinabing, huwag po kayong mag-alala. Nag-aral pa rin po ako. Ang masalitang iyon ay tumagos sa pusong kausap. Ngunit sa likod nito pinaplano na ni Bennett ang kanyang susunod na hakbang. Inimbestigahan niya ang nakaraan ni
tala maging ang nga isinumite niyang papel. Talaga bang sa tamang paraan niya narating ang lahat ng ito sa kanyang isipan si Tala ay hindi na lang isang simpleng estudyante kundi isang banta. Ang pangalan ni Tala ay naging kilala sa ilang bahagi ng medical school bilang ang hanyong estudyanteng Pilipino. Ang kanyang talino sa klase, ang husay ng kanyang research presentation at higit sa lahat ang kanyang pagkatao ay umani ng tahimik na paggalang mula sa marami. Ngunit may isang taong hindi matanggap ang katotohanan ito si Dr. Bennett. Isang araw pagkatapos ngang pulong nga Profesor naiwan si Bennett sa silid. Sa harap niya ay isang kopyang research notes ni Tala. Tinititigan niya ng masinsinan ang pagsusuri. Hindi na ito maaring maging isang pagkakataon lamang. Ngunit hindi ko maaring basta nalang palampasin ang isang teoryang hindi pa napatutunayan. Bumuntong hininga siya at nagpasya na mahanda ng mas mahirap na tanong para sa susunod na klase. Sa klase nung linggong. Iyon na mahagi. Si Bennett ng mga bagong materyales. Ang gawain natin na gayon ay isang pagsusuri sa kaso ng complex infectious disease. Ang pasyenteng ito ay sabay-sabay na mayroong pneumonia, sepsis at immunodeficiency. Ang impormasyong ibinigay ay maraming ngunit malabo. Ang medical history, resulta ng blood test at mga natuklasan ay magulo na parang isang tanong na walang tamang sagot. Ito ang isa sa pinakakumplikadong kaso na hinawakan ko. Mayroon bang makakapaksuri nito? Natahimik ang klase. Maging si Tala ay hindi agad tumayo. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan sarkastikong nagsalita si Bennett. Wala bang magsasalita ngayon mukhang may hangganan din pala ang perpektong estudyante. Ito ay isang pang-udyok. Iyon ang naramdaman ng lahat. Alam din ito ni Tala, ngunit mahinahon siyang tumayo. Maari po ba akong humingi ng kaunting oras pagkasabi niyon, isa-isa niyang sinuri ng maigi ang nga materyales. Ang mga estudyante. Sa paligid ay napigil ang hininga habang nanonood. May ilan pang ang palihim na nagpakita ng kanilang matala kay Tala. Natuklasan ni Tala ang isang kontradiksyon sa komplikadong impormasyon. Ang oras energy pagbibigay, antibiotic na ito at ang pagbabago sa bilang energy white blood cells ay hindi makatugma. Bukod pa rito itinuro niya na kasama sa gamot energy pasyente ang isang immunosuppressant. Posibleng nagkaroon ng drug-induced disorder dahil sa interaksyon ng immune system at ng antibiotic. Dahil dito hindi na kontrol ang impeksyon at humantong sa systemic sepsis. Tumingin ng matalim si Bennett. Nagpatuloy si Tala. Ang kailangan ng pasyenteng ito bago gamutin ang impeksyon ay ang pagpapanumbalik ng liver function at isang personalized na schedule ng gamot. Sa sandaling iyon bumukas ang pintong silid-aralan at pumasok ang isa pang propesor. Sino ang sumagot niyan? Si Tala po sagot ng isang estudyante. Tumango ng malalim ang propesor. Sa katunayan ang kasong iyan ay hinawakan ng aking team. Ganun nga ang nangyari at iyon ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Natahimik ang buong klase. Muli tumama ang diagnosis ni Tala. Ngunit napakunot no si Bennett at nagsalita. Huwag mong isipin na sapat na ang kaalaman sa medisina. Sa totoong sitwasyon maraming buhay ang nawawala. Kahit tama ang sagot mo kung huli, nawala itong silbi. Hindi tinutulan ni Tala ang mga salitang iyon. Kaya nga po ako nasasanay. Para magamit ko ang aking kaalaman ng mabilis at wasto, mayroong hindi natitina na lakas sa kanyang boses. Nang marinig ito ni Bennett, inilikpit niya ang kanyang mga materyales at tahimik na umalis. Ang kanyang pagkainis at ang katotohanan ng ayaw niyang tanggapin ay nagsimulang sumira sa kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas na katuon si Tala sa isang partikular na paksa, ang kanyang sariling pananaliksik sa vascular regeneration therapy. Upang gawin itong, isang papel pabalik-balik siya sa library at laboratorio. Sa libraryng Harvard kung saan matatagpuan ang nga papel mula, sa buong mundo isa-isa niyang tiningnan ang nga ito upang patunayan ang kanyang teorya.
Ngunit isang araw natigilan siya sa isang papel na kanyang nakita. Ito ay isang pangunahing research paper na inilathala ni Dr. Bennett 5 taon na ang nakalipas. Ang nilalaman nito, ang pagpigil sa vascular regeneration ay mahalaga dahil malaki ang epekto nito sa paglaking tumor. Sa madaling salita, kabaliktaran itong kanyang teorya. Habang binabasa ni, tala ang mga pahina, may naramdaman siyang hindi tama sa papel ni Dr. Bennett. Ang pagpigil sa vascular regeneration ang prioridad. Ngunit sa klinikal na sitwasyon mas maraming kaso kung saan ang pagpapanumbalik ng daloy ng dugo ang direktang nagliligtas ng buhay. Inihambing niya ito sa kanyang sariling datos at napansin. Maaring may bias sa pagpili nga kasong pasyente sa papel na ito, mula ron muling sinuri ni tala ng detalyado ang papel ni Bennett. At sa bakas na tuklasan niya ang isang structural na kontradiksyon. Ang datos na ito ay mahirap ay reproduce. Bukod pa rito, ang mga kalahok sa clinical trial ay sobrang limitado. Batay sa kanyang kutob, nagsimula siyang i-update ang kanyang sariling presentation. At sa araw na presentasyon, muling nagtipon ang mga mananaliksik at propesor. Nang terna ni tala nagsalita, siya ng may higit na lakas at kumpiyansa. Naniniwala po ako na ang reconstructive therapy para sa peripheral vascular disorders ang susi sa pagliligtas ng buhay. Sa mga nakaraang pag-aral, ang epekto lamang ng vascular regeneration sa mga tumor ang binigyan ngang pansin, ngunit sa pananaw na iyon lamang hindi natin lubos na maunawaan ang sitwasyon sa klinikal na larangan. Sa screen, ipinakita ang isang bahagi ng papel ni Bennett bilang paghahambing. Nabulungan ang ngataw sa silid. Alam ngang lahat kung kaninong papel iyon. Sa pag-aaral na ito, ang mga pasyente ay nasa ilalim ngang limitadong kondisyon, kaya't may pagdududa sa pagiging pangkalahatan ng mga resulta. Bukod pa rito, ipinapakita meneha kamakailang datos na kung maayos na makokontrol ang vascular regeneration, posible na makamit ang epekto reconstruction habang pinipigilan ang panganib tumor. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa paligid. Naintindihan ng lahat na direktang tinututulan ni tala ang teorya ni Bennett. Sa entablado hindi naging emosyonal si tala, ginamit niya ang lohika at datos para magpaliwanag. Ang kanyang postura ang nagbigay nga bigat sa kanyang nga salita. Pagkatapos nga presentasyon, isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Hinihintay ng lahat ang reaksyon ni Bennett. At tumayo siya. Ang pananaliksik na ito ay may sariling pananaw at mayroon itong halaga. Kung pakikingan ang nga salita parang isang papuri. Ngunit malinaw na malamig ang kanyang tono at halata sa lahat na hindi siya kumbinsido. Yumuko si talasam nga salita ni Bennett at sumagot lamang ng maraming salamat po. Para sa kanya ang mahalaga ay hindi ang manalo kundi ang ipakita ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas mula sa research presentation ni tala. Ngunit ang epekto nito ay tahimik na kumakalat pa rin sa loob ng Harvard Medical School. Maraming estudyante ang humihingi ne kopya ne kanyang presentasyon, nagbabasa at nagdidiskusyon. Hindi lang ito dahil sa usapan. Ang pananaw na ito napaka-klinikal. Tiyak ang teorya, pero parang nakikita niya ang pasyente. Sa totoo lang, mas madaling intindihin kaysa sa papel ni Bennett. Ang maganitong boses ay unti-unting lumakas at kumalat sa mga estudyante. Sa kabilang banda, dumami rin ang nga tanong na natatanggap ni Bennett mula sa mga estudyanta. Profesor, tungkol po sa papel ninyo sa vascular regeneration, nasuri po ba ang bias sa pagpili ng pasyente May? Plano po ba kayong baguhin ang datos na itinuro ni tala na mahirap ay reproduce? Hindi ito isang pag-atake. Ngunit malinaw na ang kanilang pananaw ay nagbago mula sa bulak na paniniwala tungo sa pagsusuri. Napansin ni Bennett ang pagbabagong ito.
Ang tingin ng nga estudyante ay tila lumalayo sa kanya. Isang araw nang magbigay siya ngang isang gawain sa klase, lahat ay tumingin muna kay Tala. At nang magsalita si Tala, lahat ay natahimik. Ito ay isang eksenang hindi pa nakikita sa silid-aralan kung saan dating nangingibabaw ang kapangyarihan ni Bennett. Dahil sa sitwasyong iyon nagbago ang ekspresyon ni Bennett. Pinakdudahan niyo ba aking klase? Isang estudyante ang naklakasloob na sumakot. Hindi po, Propesor. Napakagaling ng inyong kaalaman. Ngunit ang pananaw ni Tala ay isa ring pagkakataon para sa amin na matuto. Isang tahimik ngunit matatak na salita. At sa mga salitang iyon tumango ang ibang mga estudyante. Si Tala mismo ay hindi nahahangat na manguna. Ngunit kung kailangan tatayo siya at kung kailangan sasagot siya, iyon lang ang paulit-ulit niyang ginagawa. Isang araw pagkatapos ng klase, ilang estudyante ang lumapit sa kanya. Tala, buti na lang nandito ka. Sa totoo lang, palagi kaming ne-pressure sa ugaling profesor na iyon, pero nang marinig namin ang sinabi mo parang nabalik ang kalayaan naming mag-isip. Tahimik na ngumiti si Tala at sumagot, para sa akin po, ang medisina ay tungkol sa pagdaragdag na mga pagpipilian upang makapagbigay na kahit isa pang daan para sa mga pasyente. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang idealismo. Pinatutunayan itong kanyang magawa. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Bennett. Sa loop niya, pinipigilan niya ang matinding pakainis. Hindi dapat mangyari na isang estudyante ang sinusuri ng kapwa estudyante. Kung magpapatuloy ito, masisira ang kaayusan. Dala ang kaisipang ito, humiling siyang isang pulong sa dekano. Masyadong malakas ang impluensya nga estudyanteng ito. Maaring makahadlang ito sa pag-unlad ng ibang mga estudyante. Ngunit mahinahong sumagot ang dekano. Iyon ang paraan ng pag-aral na pinili ng estudyante. Ang dapat nating gawin ay protektahan ang kanilang pagnanais na matuto. Natigilan si Bennett. Sa kanyang isipan, si Tala ay hindi na lamang isang kakaibang elemento kundi isang simbolo ng pagbabago. Unti-unting papalapit ang taksibol. Sa campus ng Harvard, namumulaklak ang mabulaklak na kahawik ng cherry blossoms at unti-unti ring lumalambot ang ekspresyon ng mga estudyante. Ngunit sa loop ng silid-aralan, isang estudyante ang malinaw na nakapabako sa hangin. Tala. Wala ng araw na hindi nababanggit ang kanyang pangalan. Araw-araw, may ilang estudyanteng lumalapit sa kanya. May gustong mag-review ng klase, may gustong kumonsulta sa research, at mayroon ding gustong matuto ng ma-ekspresyon sa medical English. Ito yung karagdagang impormasyon mula sa klase kahapon. Inayos ko na. Salamat, malaking tulong ito. Hindi niya itinuturing na espesyal ang sarili, tapat sa lahat at maingat na sumasagot sa mga tanong. Ang ugaling iyon ni Tala ang lalong napalawak ng kanyang suporta. Samantala nakaroon ng pagbabago sa klase ni Bennett. Bumaba ang bilang ng mga dumadalo at nawala ang sigla sa mga mata ng mga estudyante. Kahit ganon, ipinagpatuloy ni Bennett ang kanyang istriktong pamamaraan. Ngunit ang kanyang salita ay hindi na tumatago sa puso ng mga estudyante. Isang araw pagkatapos ng klase, kinausap ni Bennett ang ilang estudyante. Siguraduhin ninyong darating kayo sa espesyal na klase bukas. Ngunit sumagot ang mga estudyante, pasensya na po. May meeting po kasi ang aming research group. Sa sandaling iyon, tila nawalan ng kulay ang mukha ni Bennett. Research group, opo. Isang grupo kung saan kami-kami lang na mga estudyante ang nagdidiskusyon ng mga clinical cases. Si Tala po ang nangunguna. Hindi na nakatanong si Bennett at tumalikod. Pagbalik sa kanyang laboratorio, ibinato niya ang mga materyales sa mesa at bumulong. Isang estudyante ang gumagabay sa kapwa estudyante, isang kalapastanganan sa akademya. Ngunit hindi ito isang pagpapasya niya lamang. Maging ang ilang propesor ay dumadalaw na rin sa research group ni Tala. Napakagandang inspirasyon. Mayroon siyang katangian ng isang leader.
Ako ang magiging tagapayo niya sa kanyang tesis. Ang maganitong boses ay tahimik na kumakalat. At sa wakas napansin na rin ng universidad ang presensya ni Tala. Dumating ang mga katanungan tungkol sa kanyang papel mula sa University of Toronto sa Canada at Heidelberg University sa Germany. Nang malaman ito ni Tala, hindi siya nagyabang at sinabing, "Salamat po. Pero sa ngayon gusto ko pong tapusin isa-isa ang gawain sa aking harapan." Ang kanyang pagpapakumbaba ay lalong nagakitsam nga tao. Isang araw sa isang cafe sa campus ang estudyanteng dating minamalit siya ay lumapit. "Uy Tala, pasensya na sam nga, masasamang sinabi ko dati. Sa tingin ko natakot lang talaga ako sayo." Nagulat si Tala ngunit agad na ngumiti ng malumanay at sumagot, "Ako rin po natakot nung una. Pero naniwala po ako na makakaunawaan din tayo." Ang masalitang iyon na parang mahika ay nakpakalma sa pusong kausap. Sa ganitong paraan natural na nabuo ang isang bilok ng tiwala at pag-unawa sa paligid niya. Ngunit sa puso ni Bennett isang damdaming hindi pa niya naramdaman nun ang sumibol, ang kalungkutan. Pagkatapos ng klase walang lumalapit para magtanong. Ang ngaulat sa pananaliksik ay hindi na dumarating sa kanyang mesa. Ang kapangyarihang pinrotektahan niya sa loob ngang maraming taon ay tahimik na bumabagsak. Isang araw isang seminar sa medical ethics na inorganisa ngang mga estudyante ang ginanap. Ang tema, ang responsibilidad ng manggagamot sa hinaharap. Dumalo ang mga estudyante, profesor at mga panauhin mula sa labas at puno ang silid-aralan. Sa gitna nito bilang isa sa mga panelis na banggit ang pangalan ni Tala. Wow, magsasalita si Tala, gusto kong marinig ang maideya niya. Naktipon ang makakalahok na may malaking inaasahan. Nakatagdang umupo si Bennett sa pinakalikot na hanayang bulwagan. Sa hudyat ng tagapagsalita, nagsimula ang seminar. Pagkatapos magsalita ng ilang estudyante, dumating na ang pagkakataon ni Tala. Tumayo siya, huminga ng malalim at dahan-dahang nagsalita. "Ako po ay sinilang at lumaki sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Ang aking ama ay isang doktor sa isang klinika at ang aking ina ay isang nurse. Araw-araw nakikita ko kung paano nakikipag-ugnayan ang aking ama sa mga pasyente at doon ko po sinimulang pag-isipan kung ano nga ba ang medisina." Isang larawan ang lumitaw sa screen. Ito ay larawan ng kanyang ama na pasan-pasan ang isang pasyente sa gitna ng isang maulang lugar. Kahit gaano man siya kapagod, palaging nakangiti ang aking ama sa harap ngang magkapasyente. Hinangaan ko po ng labis ang imahang iyon. Natahimik ang buong silid. Walang palamuti o drama sa kanyang masalita. Tanging isang tapat na salobin na direktang tumatagos sa puso. Akala ko po nun ang medisina ay binubuangang kaalaman at teknolohiya. Pero ngayon, naniniwala po ako na ang pinakamahalaga ay ang puso. Ang pusong handang umunawa sa sakit ng pasyente. Ang paninindigang samahan sila sa kanilang buhay. Kung wala po iyon, gaano man kagaling ang teknolohiya, hindi po makukuha ang tiwala. Sa sandaling iyon nagbago ang hangin sa silid. May magaluha sa mata ng nga estudyanteng nakaupo sa unahan. Hindi pa po ako isang doktor. Pero bilang isang nag-aral, mayroon po akong responsibilidad. Kaya gaano man kalit na bagay, ayoko pong kalimutan kung bakit ako nag-aral. Huminto siya sandali at mahinahon na nagwakas. Ang paharap sa buhay ay nangangahulugan ng pag-aalinlangan, takot at pakikibaka. Ngunit ang pagpapatuloy sa kabila nito, iyan po ang medisina na nais kong abutin. Pagkatapos niyang magsalita, isang katahimikan ang namayani. Walang pumalakpak kaagad. Ganun kalakas ang epekto ng kanyang masalita, at isang estudyante ang nagsimulang pumalakpak. Unti-unting kumalat ang tunog at dinaktakal, na puno nangang palakpakan ang buong silid. Sa gitna nito may isang lalaking tahimik na pumapalakpak. Si Dr. Bennett.
May anino sa kanyang mamata na tila pinipigilan ang emosyon. Ngunit sa likod ng kanyang ekspresyon mayroong bahagyang pagkabahala at pakikiramay. Pagkatapos ang klase ilang estudyante ang lumapit kay Tala. Ang iyong mga salita ay talagang tumagos sa aming puso. Ngayon ay intindihan na namin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang doktor. Masayang ngumiti si Tala at sumagot. Sama-sama nating abutin ang pagiging mabuting doktor. Ang salitang iyon ay nagsilbing apoy na nagpaninga sa puso nga estudyante. Nang gabing iyon bumalik si Bennett sa kanyang laboratorio. Habang tinitingnan ang research materials ni Tala sa kanyang mesa bumulong siya. Bakit ganito na lang ang epekto sa akin ng masalita ng estudyanteng iyon? Ito ay dahil mayroong isang bagay sa mga salitang iyon na nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling pinagmulan. Ilang linggo matapos ang seminar, ang pangalan ni Tala ay hindi na lang sa loop ng medical school kilala kundi pati na rin sa network ng mga mananaliksik sa labas. Ang kanyang teorya sa vascular regeneration ay napili bilang paksa ang pag-aral ang ilang clinical research teams at nakatanggap siya ang imbitasyon mula sa preparatory committee ang isang international conference para magpresenta. Talaga inimbitahan ka sa isang international conference at bilang estudyante pambihira yan. Nagulat ngunit masaya ang kanyang nakaklase. Ngunit si Tala kahit natanggap ang balita ay nanatiling kalmado. Malayo pa po. Kailangang panagra mas maraming pag-aaraw para magamit ito sa aktual na sitwasyon. Ang kanyang pagpapakumbaba ay lalong nag-akit sa pusong iba. Dahil sa kanyang kakayahan at pagkatao, si Tala ay naging isang huwaran. Samantala nagsimula na ring formal na kilalanin ng universidad ang kanyang kontribisyon. Isang araw ipinatawag si Tala sa opisina ng dekano. Naroon din ang ilang propesor. Ang iyong pananaliksik at dedikasyon ay lubos na sumasalamin sa diwa ng aming universidad. Kaya naman nais ka naming formal na hirangin bilang special research scholar para sa susunod na taon. Sa hindi inaasahang alok na tigilan si Tala. Ako po Hindi lang para sa iyong sarili kundi malaki rin ang naging impluensya mo sa ibang mga estudyante. Nais naming bigyan ito ang karampatang pakilala. Tahimik na yumuko si Tala. Maraming salamat po. Ngunit hindi ko po ito nakamit ng mag-isa. Ito po ay dahil sa tulong ng aking mga kaibigan at maguro. Ngumiti ang dekano at sinabi ang mga estudyanteng tulad mo ang bubuo sa hinaharap ng medisina. Ilang araw matapos ianunsyo, sa universidad ang kanyang pagiging special research scholar nagyawan ang mga estudyante. Tala, congratulations, nararapat lang sa iyo sa wakas formal ka nang kinilala ka sa masa. Manggabumati ang mga estudyanteng dati minamaliit siya. Ngunit ngayon, lahat ay kinikilala na ang kanyang galing at kabutihan. Sa isang sulok ng campus habang nakaupo, si Tala sa isang bench, isang propesor ang lumapit. Ito ay isang mananaliksik na datiye may pagdududa sa kanyang teorya. Tala, noong una sa totulang hindi ako naniniwala sa iyo. Pero ngayon iba na. Lubos kitang nirerespeto. Tahimik nang gumiti si Tala at sumagot, mabuti na lang po at pinagdudahan ninyo ako. Dahil doon lalo pong tumibay ang aking papel. Natigilan ang propesor at tumingala sa langit. At nang hapong iyon sa opisyal na website ng universidad inilatala ang pangalan ni Tala kasama ang titulong hinirang bilang Special Research Scholar. Mabilis na kumalat ang balita at sa pasukan ng medical school. Nakaroon nga mensahe nga pagbati para sa kanya. Ngunit sa isang sulok ngang silid-aralan isang lalaki ang tahimik na nanunod. Si Dr. Bennett. Mayroon pa ring katigasan sa kanyang muha ngunit sa likod ng kanyang mata, may bahagyang pagbabago sa kanyang pananaw. Hindi pa dumating ang araw na lubos siyang kumbinsido. Ngunit sa kanyang isipan, ang presensya ni Tala ay nabago mula sa isang bagay na dapat tanggihan tungo sa isang bagay na dapat obserbahan. Ilang linggo ang lumipas mula ng formal na mahirang si Tala bilang special research scholar. Lalong naging abala ang kanyang nga araw.
klase pananaliksik diskusyon at maging ang pagtulong sa mga kababatang estudyante. Ang tiwala sa kanya nga tao sa paligid ay matindi at araw-araw hindi naubusan nga estudyanteng bumibisita sa kanya sa laboratorio. Talaang nga materyales mula sa kumperensya kahapon napakalinaw. Maaari mo ba akong tulungan sa diagnosis ng kasong ito? Ang kanyang tapat na ugali ay nakakuha ng puso nga tao anuman ang kanilang edad o lahi. Ngunit sa likod ng liwanag na ito may isang aninong tahimik na gumagapang, si Dr. Bennett. Siya na dating may ganap na kapangyarihan ay hindi na pinag-usapan sa klase. Isinara niya ang pintong kanyang laboratorio at sinimulang suriin isa-isa ang mga materyales ni Tala. Hindi ko maisip na isang estudyante lang ang gumawa ng pagsusuring ito. Sa kanyang isipan may isang pagdududa na hindi niya maalis. O marahil hindi na ito pagdududa kundi isang pagnanais na itanggi ang katotohanan. May tumutulong sa kanya. Ang kanyang papel, ang kanyang pagsusuri mayroong mali sa likod nito. At palihim siyang nagsampa ng reklamo sa Ethics Committee ng Universidad, may hinala ng plagiarism o tulong mula sa labas sa pananaliksik ng estudyanteng nagngangalang Tala. Hinihiling ko ang muling investigasyon. Ilang araw ang lumipas biglang ipinatawag si Tala sa Ethics Review Office. Mayroon kaming ilang bagay na nais linawin tungkol sa iyong pananaliksik. Nang hawakan niya ang sulat sandali siyang nanlamig. Ngunit wala siyang balak na tumakbo. Sa halip, mahinahon niyang inayos ang kanyang nga materyales, inihanda ang lahat ng datos at magatalang ang kanyang ginawa. Sa araw ngang panayam ngang komite sunod-sunod ang kanilang matanong. Ikaw lang ba ang nagsagawa ngang pagsusuring ito na karun? Ka ba ang komunikasyon sa mga mananaliksik sa labas? Mahinahon na sumagot si Tala. Opo. Lahat po ay ginawa ko ng mag-isa. Narito po ang listahan ng aking masanggunian. Bukod pa rito, ginamit ko po ang opisyal na software ngang Universidad para sa mga calculation at statistical analysis at nakatago po ang mga log ng operasyon. Ang kanyang paghahanda ay perpekto. Mas tapat at mas maingat kaysa kanino man. Iniingatan niya ang kanyang nga Tala. Ang resulta ang investigasyon walang napatunayang anumang uringang pandaraya. Ngunit ang katotohanang sumailalim siya sa pagsusuri ay kumalat bilang sismis sa ilang estudyante. Nireklamo daw si Tala. Impossible. Hindi niya magagawa yon. Marami ang hindi naniwala, ngunit may ilan na walang puso na nag-usap-usap sa likuran. Naramdaman ni Tala ang matinging iyon, ngunit hindi na bago ang kanyang ekspresyon at ipinagpatuloy niya ang kanyang pananaliksik. Isang araw isang propesor ang bumisita sa kanya. Tala, alam kong si Professor Bennett ang nasa likod ng reklamong ito. Tahimik na tumango si Tala. Opo. Pero inaasahan ko na po ito. Alam ko pong ayaw niya akong kilalanin. Pero iyon po ang dahilan kung bakit hindi ako tatakbo. Tumango ng malalim ang propesor at sinabi, tunay kang isang alagad ng agham. Ang opisyal na anunsyo mula sa komite ay ipinaskil. Muling nagingay ang universidad. Malinis daw ang kaso ni Tala. Sabi ko na nga ba? Imposible namang mandaya ang taong iyon. Unti-unting humupa ang sismis at sa halip ang naging paksa ng usapan ay kung bakit nakaroon ng ganong reklamo. Noon, isinumay ni Tala ang isang itim na folder sa investigation office ng universidad. Sa loob nito, hindi lang ang kanyang mga tala ng pananaliksik kundi pati na rin ang isang paghahambing na pagsusuri sa papel ni Bennett. Hindi ko po nais na manakit ngang sinuman. Ngunit nais ko pong protektahan ang katotohanan sa akademya at ang paninindigan para dito. Sa mga isinumiteng materyales, mayroong detalyadong pagtuturo sa mga graph na hindi malino ang pinagmulan at mga statistical data na posibleng binago sa papel ni Bennett. 5 taon na ang nakalipas. Iniharap ni Tala ang datos na ito hindi bilang pahihiganti, kundi bilang isang bagay na kailangang suriin para sa kapakanan ng akademya sa hinaharap.
Binigyan ng unibersidad ng halaga ang nilalaman nito at ipinasa ang nga materyales sa isang third-party investigation agency para sa isang malayang pagsusuri. Ilang linggo, ang lumipas isang opisyal na anunsyo ang inilabas ng unibersidad sa papel na inilatalan noong 2019. Suppressive Vascular Degeneration Theory and its Applications. Natagbuan na may mga bahagi ng datos na hindi maring ma-verify. Sa anunsyong iyon formal, na inatasan si Bennett bilang may akda na muling suriin ang kanyang pamamaran sa pananaliksik at maksumite na karakdakang paliwanag. Agad na naging usap-usapan ang balita sa mga estudyante at propesor. Hindi ko akalain si Professor Bennett pero kung hindi dahil sa mga materyales ni tala baka walang nakapansin. May ilan na tahimik na nakiramay kay Bennett. Ngunit sa larangan ng akademya naiintindihan ng lahat ang bigat ng pakawalan ng tiwala. At isang araw pagkatapos ng klase tinawag ni Bennett si Tala sa kanyang laboratorio. Sa gitna ng mabigat na katahimikan kumatok si Tala sa pinto. Mawalang galang po. Maupo ka. Mula sa tumpok nga papeles kinuha ni Bennett ang analysis materials ni Tala at walang imi na inilapak sa mesa. Ang galing mong maimbestiga. Napamulagat si Tala. Iyon ang unang pagkakataon na nakarinig siya ngang salitangang pakilala mula sa kanya. Nun masyado kong minadali ang pagkumpletong na aking papel. Kulang sa oras at datos. Pero ayokong palampasin ang pagkakataong may latala ito. Wala na ang dating mapakmataas na tono sa kanyang boses. Hindi ko akalain na darating ang araw na isang estudyanteng tulad mo ang maglalantat ng aking pagkakamali. Tahimik na nagsalita si Tala. Hindi ko po ginawa ito para talunin kayo. Ayoko lang pong hayaan na may sinumang bumaluktot sa medisina. Dahan-dahang tumango si Bennett. Marahil kailangan kong muling suriin ang aking sarili. Pagkasabi niyon tumanaw siya sa bintana. Dun muling namumulaklak ang mabulaklak na kahawik ng cherry blossoms. Ilang araw ang lumipas isang mahalagang dokumento ang ipinaskil sa Internal Bulletin Board ng Harvard University. Resulta ng pagsisiyasat sa pananaliksik ni Professor Bennett at pagtalakay sa posibleng paglabak sa etika. Sa sandaling mabasa ang mga salitang iyon, isang tahimik na tensyon ang bumalot sa silid-aralan. Natahimik ang mga estudyante. May ilan na agad na tiningnan ang detalye habang ang iba ay nagtinginan na lamang. Ganun kalaki ang kapangyarihan ni Bennett sa universidad sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ang kapangyarihang iyon ay nayayani. Ayon sa ulat ng komite sa papel ni Bennett noong 2019, bagamat hindi masasabing sinadya mayroong maraming bahagieng data processing na kulang sa paliwanag at malabo, at bilang isang nasa posisyon ng pamumuno kinakailangan ang nararapat na pagsusuri. Dahil sa ulat na ito pinag-isipan ng unibersidad ang parusang pagsasailalim sa kanya sa isang re-education program bilang research advisor at pansamantalang pag-freeze ng kanyang karapatan sa pagtuturo. Samantala sunod-sunod na alok ng suporta ang dumarating kay Tala. Maging unang assistant sa bagong tatag na International Research Course. Maging lecturer para sa mga exchange students sa susunod na taon. Maging kinatawan sa isang international joint research presentation. Maingat niyang tinugunan ang bawat alok habang tinitimbang kung ano ang kaya niyang gawin at dapat gawin. Nasa proseso pa po akong pag-aral. Ngunit kung makakatulong po ako na palawakin ang posibilidad para sa iba, handa ko pong tanggapin ang tungkuling iyon. Ang kanyang mga salita ay lubos na nakaantik sa puso nga opisyal. Kasabay nito ang kanyang presensya ay naging isang pag-asa para sa mga nakababatang henerasyon. Gusto kong gawin ang parehong pananaliksik ni Tala. Naging inspirasyon siya para sa akin na maging isang doktor na tunay na nakikipag-ugnayan sa mga pasyente. Ang ganitong boses ay araw-araw na dumarating. Isang araw sa isang pulong, sa opisina isang propesor ang nagsalita. Hindi na siya isang ordinaryong estudyante.
Siya na ang simbolong tiwalangang unibersidad na ito. Walang sinumang tumutol. Samantala si Bennett ay tahimik na nakakulong sa kanyang laboratorio. Wala na ang dating mapagmataas na pamumuno. Sa halip paulit-ulit niyang binabasa ang mga dokumento. Ngayon sinusuri niya mismo ang nga lugar kung saan siya nakamali nun. Isang propesor ang bumisita sa kanya. Bennett hindi pa pinal ang parusa. Kung makikita nga, unibersidad na mayroon kang intensyong magbago bibigyan ka pa rin nila ngang pagkakataon. Pumikit si Bennett at tumango ng malalim. Dumating na ang oras para magbago ako. At sa susunod na research proposal na kanyang isinumite isang partikular na pangalan ang nakasulat bilang co-author Tala Reyes. Ito ang pangalan ng estudyanteng dati niyang tinangkang itanggi ngunit ngayon ang pangalang iyon ay naging isang simbolo ng tiwala. Sa pagtatapos ng tagsibol idinaw sa Harvard University ang taon ng research results presentation, ang mga estudyante propesor at maging mamananaliksik mula sa labas ay nagtipon upang ibahagi ang kanilang mga natutunan at tagumpay sa loob ng isang taon. Ito ay isang entablado na may tuturing na pagtitipon ng karunungan. Ngayong taon ang pinakatampok ay ang research presentation ni Tala. Ang kanyang in vitro model para sa bagong vascular regeneration therapy ay nakatanggap ng alok para sa joint research mula sa ilang international institutions. Ang itsura ni Tala sa entablado ay nagpapakita ng kahinahunan at katapatan. Maingat niyang pinapatakbo ang mga slides habang ipinapaliwanag ang isang simulation batay sa isang clinical case. Bawat salita niya ay nakakuha nga atensyon nga manonood. Pagkatapos ng presentasyon umalingaw ang malakas na palakpakan. Sa gitna nito may isang lalaking hindi pumapalakpak at nakahalukip-kip, si Dr. Bennett. Tinititigan niya si Tala sa entablado. Walang paganga o pagtanggi sa kanyang ekspresyon. Tanging isang komplikadong damdamin ang tahimik na nababanaak. Pagkatapos ng presentasyon isang tagapagsalita ang nagsalita. Mayroon po bang mga katanungan SA? Sandaling iyon tumayo si Bennett. Sandaling nagulat ang matao ngunit mahinahon siyang nagsalita. Isang napakagandang presentasyon. Marami rin akong natutunan mula sa iyong pananaw. Toto na nakahanap ka ng bagong posibilidad sa konsepto ng vascular regeneration. Tahimik na yumuko si Tala. Ang hangin sa pagitan ng entablado at ng mga manonood ay mas tensyonado kaysa dati. Hindi ito isang tanong kundi isang pasasalamat ang nais kong ipaabot. Nagulat ang mga tao sa paligid sa kanyang mga salita. Ngunit ang ekspresyon ni Bennett ay tila nakatingin sa malayo na parang ginugunita ang kanyang nakaraan. Pagkatapos nun bumalik, siya sa kanyang upuan at hindi na muling nagsalita. Nang gabing iyon isang party para sa mga kalahok ang ginanap. Habang nag-usap ang mga estudyante at propesor dahan-dahang lumapit si Tala kay Bennett. Propesor, salamat po sa inyong nga salita kanina. Habang nakatingin sa kanyang baso sumagot si Bennett. Sa loob ngang mahabang panahon inakala kong ako ang nagtatakda ngang tama. Ngunit nang makita, kita napagtanto kung mali ako. Itinaas niya ang kanyang tingin at tahimik na tinitigan si Tala. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na natatanggap ang lahat. May inggit at may pagsisisi. Iyan ang pagkatao ko. Sandaling nagulat, si Tala ngunit agad na tumango. Ang matao po ay may damdamin. Kaya po mahalaga na harapin natin ito. Sa masalitang iyon bahagyang ngumiti si Bennett. Bagay sayo ang maging doktor. Hindi ito tulad ng dati na may halong pang-iinsulto. Sa halip may halong pag-amin at kaunting paggalang sa kanyang boses. Sa ganitong paraan sa wakas, ay nakaharap silang dalawa ng tapatan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso iniisip ni Bennett, hindi ko pa rin lubos na kinikilala ang lahat tungkol sa kanya. Gayunpaman hindi na niya may tatanggi na ang batang henyong ito ang magpapagalaw sa hinaharap. Araw ngang pagtatapos sa Harvard University, ang sariwang hangin ng Mayo
ay yumayakap sa campus at sa harap ngang makasaysayang gusali na ron ang nga estudyanteng sasalubong sa bagong yugto ngang kanilang buhay, kabilang sa kanila si Tala. Nakasuot ng madilim na toga at sa kanyang dibdib. Kumikinang ang gintong emblem bilang patunay ngang kanyang pagiging special research scholar. Ngayon ang araw na siya ang magbibigay ngang talumpati bilang kinatawan ng nga magtatapos. Sa entablado naroon ang maopisyal ng universidad, mga propesor, at daan-daang mag-aral at kanilang mga pamilya. Sa gitna ng kabaumaling awngaw, ang boses ng tagapagsalita. At ngayon ang talumpati mula sa kinatawan ng mga magtatapos, ang special research scholar ng Harvard Medical School, Tala Reyes. Sa gitna nga malakas na palakpakan dahan-dahang umakyat si Tala sa entablado. Tumayo siya sa harap ngang mikropono, yumuko, ng malalim at nagsalita. Ako po ay mula sa Pilipinas. Nang mabigyan ako ngang pagkakataong mag-aral sa universidad na ito, puno po ako ngang pangamba. Iba ang wika, iba ang kultura. Makakaya ko kaya rito ang pangungutya, sa klase ang kalungkutan sa gitna, ngang leksyon at ang pressure mula kay Bennett. Ang bawat araw na kanyang pinagdaanan ay isa-isang lumabas sa kanyang masalita. Nuguni abang nagpapatuloy. Po ako sa pag-aral. Napagdanto ko na ang medisina ay isang bagay na nagungi sa atang sa pamamagitan. Panyanay na tumulong na lumalampa sa mga bansa at wika. Nagbago ang hangin sa bulwagan. Ang mamuha ay seryosong nakikini. Ang kaalaman ay nagiging kasangkapan upang malampasan ang mahadlang at ang katapatan ay nagiging lakas upang maantik ang puso nga tao. Ang nagturo po sa akin niyan ay kayong lahat na naririto. Isang slide ang lumitaw. Ito ay larawan ng kanyang ama at ina sa isang maliit na klinika kaharap ang isang pasyente. Dito po ang aking pinakmulan. Ang aking mga magulang sa larawang, ito ay patuloy pa ring nakikipag-ugnayan sa buhay nga mga tao sa aming komunidad araw-araw. Ang manatutunan ko po rito ay dadalhin ko pabalik sa Pilipinas at ipapasa sa susunod na henerasyon. Unti-unting lumakas ang palakpakan. May mga estudyanteng nagpupunas ng luha. Dito po marami akong hinarap na pader. Ngunit lahat ng iyon ay nagtanong sa akin, talaga bang handa kang harapin ang mga pasyente? May hindi natitinag na determinasyon sa boses ni Tala. Ang sagot ko po ay ito, ako po ay magiging isang doktor. At kahit na may pag-aalinlangan, kahit na habang nag-aral, tiyak na sasamahan ko ang bawat isa sa kanilang buhay. Sa sandaling iyon na tahimik ang buong bulwagan, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa entablado yumuko ng malalim si Tala. Si Bennett, na nakaupo sa pinakalikot, ay tumayo rin. Habang pumapalakpak, bahagya siyang tumango. Sa wakas sa kanyang puso ang presensya ni Tala ay matatak ng nakatanim. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang probinsya sa Pilipinas kung saan tahimik na bumabagsak ang ulan, isang babae na nakasuot ng puting Amerikana ang nakatayo sa harap ng isang maliit na klinika. Si Tala. Matapos ang kanyang pag-aral sa Harvard, hindi siya nag-atubiling umuwi sa Pilipinas at nagsimula ng bagong yugto sa klinika kung saan dati siyang tumutulong sa kanyang ama. Sa karatula nakasulat pa rin ang dating pangalan, Reyes Cardio Clinic. Sa tabi nito may maliit na bagong idinagdag, Tala Reyes MD. Magandang araw po. Bukas po ba kayo ngayon? Ang nagbukas ang pinto ay isang matandang babae na nakatira sa malapit. Opo lola, bukas po kami. Maulan po ngayon kaya mag-ingat po kayo sa paglakad. Nakangiting sinalubong ni Tala ang matanda at dinala sa silid konsultasyon. Isang maliit na mesa, isang stethoscope at isang EKG monitor. Wala nga. Ito ang pinakabago ngunit walang nasasayang sa bawat galaw niya. Medyo kinakapos po ba kayo ngang hininga kamakailan o iha kapag umaayat ako nga hagdan? Maingat na inilagay ni
Tala ang stethoscope at nakpaliwanag sa wikang madaling maintindihan. Malamang po epekto lang ito ngang pabago-bagong panahon pero para makasiguro makpacheck po tayo ang puso sa susunod na linggo. Bihira na ngayon ang doktor na ganito kaingat mag-examine sabi ngang matanda. Ngumitis Tala. Gusto ko po medisina na hindi minamadali. Kahit matagalan, gusto ko pong harapin ng maayos ang bawat isa. Pagkatapos ng konsultasyon kinausap siya ngang babae sa reception. Tala dumadami po ang mga pasyente natin. Sabi po nila mapakatiwalaan daw po yung batang doktora. Talaga po masaya po akong marinig yan. Sa likod niya may isang espasyo para sa pananaliksik na puno mga materyales. Nakasulat doon plano sa pagbongeng. Community-based cardiovascular care. Model isang bisyon para sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng kalusugan sa probinsya. Mayroong medisina na sa aktual na sitwasyon mo lang makikita. Kaya ako bumalik dito. Na parang kinakausap ang sarili binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang schedule para sa susunod na linggo. May isang email na dumating mula kay Dr. Bennett. Paksa pag-ulat at pasasalamat. Nakasulat doon na sa wakas pagkatapos ang muling pagsusuri nakabalik na siya sa pagtuturo sa universidad at inayos niyang muli ang kanyang papel. Sa huli nakasulat, tala dahil sayo, nalaman ko muli ang kahulugan ng pag-aral. Ngayon buong puso kong sinusuportahan ang iyong landas. Dahan-dahang binasa ni, tala ang email at isinara ang screen. Tumanaw siya sa bintana. Unti-unting tumitila ang ulan at bahagyang natatanaw ang nga bundok sa malayo. Sige magsisimula na ang konsultasyon sa hapon. Tumayo siya at inayos ang bulsang kanyang Amerikana. Sa kanyang kamay hindi ang diploma mula sa Harvard, kundi isang stethoscope at ang schedule ngang klinika sa komunidad. Iyon ang uri ng pagiging doktor na pinili ni Tala. Maaga nagsisimula ang araw sa klinika. Bago pa sumikat ang araw habang malamig, pa ang hangin nasa mesa na si Tala. Pag-ayos ng matala ng pasyente ulat sa pakikipag-ugnayan sa lokal na serbisyong pangkalusugan at paghahanda para sa araw na iyon, ang kanyang kilos ay nananatiling maingat at mahinahon. May kumatok sa pinto. Magandang umaga po. Ako po si Gino, isang estudyante na mag-obserba po ngayon. Sa masiglang boses, itinaas ni Tala ang kanyang tingin. Sa labas ngeng, pinto nakatayo ang isang batang medikal na estudyante na may gamatang tulad ng sa kanya noon. Gino, maligayang pagdating. Marami kang matututunan ngayon. Nakangiti niyang sinabi. Nang magsimula ang konsultasyon sa umaga, si Gino ay nasa likod ni Tala masigasig na nanonot habang isinusulat ang bawat kilos niya. Doktora, ganyan po ba talaga kaingat makipag-usap sa mga pasyente dahil ang mga pasyente ay hindi datos. Ang medisina ay ang pagtingin sa kanilang buhay, sa kanilang puso kasama na rin. Paulit-ulit na tumango si Gino sa mga salitang iyon. Sa tanghalian sa maliit na hardin sa likod no klinika kumakain, kanin at ulam sina Tala at Gino. Nasa Harvard po kayo. Sa tutulang akala ko po parang bituin kayo na hindi maabot. Isa lang po akong estudyante noon. Araw-araw nag-alala ako kung may halaga ba ako. Hindi po halata, pero dahil po doon, mas lalo po akong naniniwala. Bahagyang natawa si Tala. Tiyak na mayroon ding medisina na ikaw lang ang makakagawa. Hanapin mo iyon. Pagkatapos ang konsultasyon sa hapon kinuha ni Tala ang isang folder mula sa kanyang desk. Ito ang research notes ko nung estudyante pa ako. Kung gusto mo gamitin mo bilang sanggunian, tinanggap ito ni Gino na parang isang kayamanan, tiyak na gagamitin ko po ito. Tumango si Tala. Pagsapit ng dapit hapon lumubo na ang araw sa klinika. Pagkawalis ni Gino, tumanaw si Tala sa bintana. Ang nga punong umiindayok sa hangin nga batang dumadaan sakay nga, bisikleta, mga matatandang umaakyat sa burol. Lahat ng iyon ay napakahalagang tanawin para sa kanya.
Sa mesa, may isang liham mula sa isang pasyente. Doktora, salamat po sa inyo, nakabalik na po ako sa pagtatrabaho sa bukid. Maraming salamat po. Dahan-dahan niyang hinaplos ang masalita. Mabuti na lang at naijing doktor ako, bulong niya. Walang nakarinig, ngunit tiyak na umaling-aungaw ito patungo sa hinaharap. At pagsapit ng gabi, pinatay ni Tala ang ilaw sa kanyang silid-aklatan at dahan-dahang inabot ang isang estante. Kinuha niya ang isang libro. Ito ay isang lumang medical textbook na ginamit ng kanyang ama. Sa pagitan nga mapahina na kasingit ang isang dating tala ni Tala. Ang magagawa mo para sa iba, iyan ang pinakmulan ng pagiging doktor. Tahimik niyang binasa ang mga salita at isinara ang libro. Ang hinaharap ay nagsimula na, at ngayon ang hinaharap na iyon ay tiyak na ipinapasa niya sa susunod na henerasyon.